Ang laban sa pagitan ng mga bida natin at ng mga God's Knight ay mas tumitindi pa, kaya samahan nyo ako sa predictions para sa parating na chapter 1048 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga posibleng mangyari? Pero bago yun ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Marami na naman tayong nasaksihan sa mga nagdaang chapter at ang iba nga dito ay medyo hindi pumapabor sa mga bida natin. Mas lumalala nga ang mga nangyayari ngayon sa Elbap dahil sa kagagawan ng mga God's Knight. Mas lumalala nga ang ginagawa ng mga Nightmare Monsters na hindi na kinakaya ng mga Giants, at sa nakaraang chapter lang napabagsak nga ng mga to yung Great Eric na akala natin hindi kayang matalo na kung sino yung malaking barko na yon. Nakaharap na din ng mga bida natin itong si Gunko at kinawawa nga sila nitong God's Knight. Napaka-easy lang na tinalo ni Gunko itong mga bida natin kahit na nandun pa si Jinbei. Si Killingham naman ay nandun sa library. At itong si Summers ay kinawawa nga itong si Saul, at sa ngayon nga ay inannounce na ni Summers ang balak nila sa Elbap. Nais nilang gawing parang mga mercenary ang mga Giants at mapasunod ang buong Elbap sa world government gamit nga ang mga batang Giant na kukunin nila para nga hindi makapalag ang mga magulang nito. Hindi na maganda ang nangyayari at nakikita natin sa ngayon, pero dahil sa dedikasyon ng ilan sa mga bida natin, lalo na itong si Scapper at si Robin, nalalaban na nga sa mga God's Knight, ay may pag-asa pa rin tayo na makabawi at mailigtas ng mga to ang mga batang Giants. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Neto kaya, ano ang mga posibleng mangyari? Alamin natin. Nalaman na natin ang ilan sa mga magiging plano ng mga God's Knight dito nga sa panggugulo nila sa Elbap. Ang paggamit nga nila sa mga Giant bilang mga armas sa parating na gera. Sinabi pa ni Summers na hindi daw dapat pumapasok sa paaralan ng mga Giants, kundi dapat nagsasanay ang mga to at nagiging mandirigma. Kasi yun daw talaga ang purpose ng mga Giant. Dahil nga sa lakas nila, gusto ngang pamunuan ng world government itong bansa ng mga Giants, na sa pamamagitan ng mga bata ay magagawa nga daw nila to at mapapasunod ang lahat ng mga Giants sa Elbap. Ayon nga ito sa plano nila Summers na ang pinanggalingan nga nito ay ang mga Gorosei. Marahil matagal nang gustong makuha nitong mga Gorosei ang Elbap. Hindi lang sa malalakas nitong mga Giants, kundi sa likas na yaman din ng bansa dahil sobrang ganda nga ng Elbap. At isa din sa gusto nilang makuha o maitago ay ang pagiging mayaman ng Elbap sa history nito. Dahil sa Elbap lang matatagpuan ng ilan sa mga hindi pa nakikita ng scholar ng Ohara, katulad na lang ng mural na nakita nila Frankie, tapos yung facility na sobrang luma na 3,000 taon na nga ang tanda. Malamang niyan alam ng mga Gorosei na may gano'n ang Elbap, kaya ang tingin ko dyan ay baka sa next chapter ay may mga pag-uusap itong mga Gorosei at mga God's Knight kung ano ang gagawin nila doon sa Ao Library. Pero malamang na to ay baka sunugin nila dahil sa istorya ng buong mundo na ayaw nilang malaman ng mga tao dahil sila ang malalagot na posibleng ang maging plano to nila Summers, dahil ayon na rin sa kanya ay dapat ang mga Giants ay wala dapat sa eskwelahan, dapat maging mandirigma lang daw ang mga to. Kaya baka balakin nila Summers na sirain yung Ao Library at yung school na sana mapigilan ng mga bida natin, dahil nga may mga labanan na nagaganap sa labas ng school na ito nga yung kila Saul at Summers, at natalo na nga dito si Saul. At itong si Gunko ay tinalo na din ang ilan sa mga bida natin. Nasaksihan natin sa nakaraang chapter na itong si Brook ay napagtripan ni Gunko at gusto nga nitong gawing alipin para nga tumugtog sa kanya si Brook. Pero syempre si Brook di papayag yan. Napaka-loyal niyan kay Luffy, kaya ginulpi siya ni Gunko. At doon nga sa kabilang banda, itong si Jinbei ay kahit natalo nga sila, sabi niya ay nag-iisip nga siya ng paraan kung paano matatalo itong si Gunko. Ang tingin ko nga dito malamang na habang ginugulpi si Brook ay si Jinbei inaobserbahan na niyan si Gunko, at baka nga si Brook alam na din ang magiging kahinaan nitong si Gunko. Paano ko nga ba nasabi? Dahil pagkatapos magsalita ni Brook about doon sa loyalty kay Luffy ay syempre binugbog na nga siya ni Gunko. Pero habang ginagawa yun ni Gunko, napansin ko na itong si Gunko parang may iniinda sa katawan niya. Nakahawak nga siya doon sa dibdib niya o balikat. Bakit kaya? May natamo ba siyang atake o nasaktan siya sa kung ano? Malamang to napansin na to nila Jinbei o ni Brook na posibleng maging kahinaan ni Gunko. Kaya abangan natin next chapter, baka bigla na lang pumalag dyan sila Jinbei at Brook. Dahil si Jinbei malakas yan, ka-level nila Zoro to. Kaya lang hindi natin nakita na lumaban ng husto yan dahil nagulat sila kay Gunko. At ang hirap din kasi labanan itong God's Knight na to. Sana nga makaresback na dyan sila Jinbei. Hindi lang yan ang laban na posible nating makita next chapter, dahil sa last page ng nakaraang chapter ay nakita natin na lalaban na nga sila Scapper at itong si Robin. At nako, galit na galit nga ang mga to
dito sa ginagawang kalokohan nila Summers. Gamitin ba naman yung mga batang Giants para lang sa gusto ng world government at gusto pang alipinin ang LBAP? Yan ang pinakaayaw ng mga bida natin, pangapi sa kapwa at sa ibang nilalang. Kaya ayan sila Robin at si Scapper papalag na dahil kailangan na nilang mag-step up kasi sila lang ang may mga kakayahan ngayon na lumaban. Lalo na itong si Scapper dahil kaya talagang lumaban ito kahit nga sa Gorosei ata papalag tong si Scapper. Ang tingin ko nga nalalabanan ni Scapper dito ay hindi si Summers, si Gunko, sure to. Dahil combat type nga si Gunko, malapit ang laban ng gusto nito, pareha sila ni Scapper, saka magandang laban yan. Ako po, palako laban sa tela. Etong si Robin naman, syempre si Summers ang papalagan nito. Dahil sa ginawa ba naman nito kay Saul at malamang na naisip na ni Robin na baka sirain ng mga God's Knight yung library na tanging alaala niya sa mama niya, kay Professor Clover at sa O'Hara. Hindi papabayaan niya ni Robin. Kaya kailangan na talagang labanan itong si Summers. Saka magandang matchup yung kay Robin at Summers. Bakit? Dahil si Robin bulaklak ang type ng powers niya. Itong si Summers tinik naman ng halaman. Kaya malupit na laban din ang mangyayari dito. Saka wag natin kalimutan yung demonyo floor ni Robin. Naku po, walang awa yon. Saka tama lang din na madama ni Summers yon dahil si Raulo din to, masyadong brutal. Kaya bagay sa kanya na pahirapan ni Robin. Pero wag natin isantabi na posible ding may mangyaring hindi natin inasahan. Dahil hindi din biro itong mga God's Knight na to, parang nasa Admiral level itong mga God's Knight. Malalakas din talaga sila. Doon pa lang sa ginawa nilang plano na panggugulo at yung kay Killingham na ang ability ay kayang palabasin yung mga kinatatakutan sa isipan ng kung sino ay napaka-OP nung ganun. Kaya talagang malalakas itong mga God's Knight. I-assume na natin na posibleng magkaaberya sa mga mangyayari. Lalo na dito sa laban nila Robin at ni Scapper. Kay Scapper, kampante ko dahil malakas din talaga tong si Scapper. Pero kay Robin, di pa ako sure dahil madaya itong mga God's Knight. Malamang na may gagawing di maganda ang mga to para lang masaktan itong sila Robin o para hindi makalaban itong si Scapper. Katulad nga ng sinabi ko kanina, i-assume natin na may gantong senaryo na mangyayari sa next chapter. Pero ang pangbawi naman natin dito ay ito. Dahil sa ang dami ng problema na naganap ngayon sa LBAP, ay oras na o kailangan na talaga nilang bumalik doon. Diba sabi ko na pwedeng sila Robin at Scapper makorner ng mga God's Knight at madama nila na wala na talagang pag-asa. Dito na dadating itong sila Zoro at si Sanji. Bigla na lang may kung ano na aatake dito kala Summers at Gunko at makikilala nila na ito na yung mga top commander ng Straw Hat Pirates. Gandang matchup din yan. Si Zoro kay Summers at si Sanji kay Gunko. Gusto ko talagang mapuruhan ni Zoro si Summers dahil 'di ba gusto ng kaguluhan nitong si Summers ay dapat ibigay sa kanya ni Zoro yun. Yung talagang dadamahin niya yung sakit at doon naman sa mga batang Giants ay sila Hyro din na ang bahala dyan. Kayang-kaya na ng New Giant Warrior Pirates yan. Nararamdaman ko na next chapter babawi na dito yung mga bida natin na ang mangunguna nga sa gagawa nito ay sila Zoro dahil babalik na sila sa Sun Realm at magugulat na lang sila Summers na ito na yung isa pang backup na puwersa ng LBAP. At dahil nga alam nila na sila Luffy ay nasa LBAP at diba nga sabi nga ni Summers na ayaw niyang banggain ang Emperor na si Luffy dahil baka hindi nila kayanin at hindi magtatagumpay ang misyon nila kapag kinalaban nila si Luffy. Kaso ganun din ang mangyayari dahil sa pagkuha nila sa mga bata at sa pananakit sa mga kasama ni Luffy ay doon pa lang naghamon na sila. Ang iniisip ko din na sa last page ng paparating na chapter ay dito na makakaharap nila Gunko at Summer etong si Luffy na galit dahil sa mga ginawa nitong mga God's Knight. At sana nga mag-gearpip agad ng matakot itong si Gunko dahil nga naghamon sila sa isang Emperor na si Luffy. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Ang posibleng mangyayari sa parating na chapter, comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!